Magandang araw mga kaibon, mga kalapatids. Welcome back ulit sa channel namin, no. For today's video, may topic ulit tayo. Itong maganda yung tanong ni Sir eh. Ang nagtanong si Sir Ian Jasper Marinas. Ang tanong niya, hanggang ilang clutch po ba para mabuntis ang lovebirds o ilang araw po? At pwede po ba kahit di na po gumamit ng successor pellets pero gagamit po ako ng egg 1000? So siguro ang ibig sabihin ni Sir, kung ilang beses mag-mate, no, yung African lovebirds bago mangitlog. So yun, sasagutin natin yung question ni Sir para sa topic natin para ngayong araw na to. Tara. So dun sa unang question ni Sir, no, ilang mate nga ba bago mangitlog yung mga alaga nating African lovebirds, no? So pag nakita nyo ng nag-mate yung alaga nating African lovebirds, tinatanong ni Sir kung ilang days bago mangitlog. Siguro yun yung ibig niyang sabihin, no? So pag nakita nyo na siya nag-mate, for example, January 1 ngayon, nakita nyo nag-mate, mag-expect kayo na mga hanggang 2 weeks ay mangingitlog na yung mga alaga nyong African lovebirds. Basta sinusuporta nyo sila sa vitamins, katulad ng Vitamin Pro, tsaka binibigyan nyo sila ng cattle bone, mineral block para sa calcium. Tapos yun, egg 1000 nga para pampagana mag-breed. Yun, sigurado mangingitlog agad yung mga alaga nyong African lovebirds. Pero dapat siguraduhin nyo rin na matured na yung sinasalang yung African lovebirds. Kasi kung bata pa yan, hindi yan kaagad mangingitlog, no? Dapat matured na yung mga isasalang yung African lovebirds para madali silang mangitlog. Yun. Doon naman sa pangalawang question ni Sir, no, ang tanong niya, hindi na raw siya gagamit ng successor pellets pero gagamit siya ng egg 1000 kung okay lang ba. So ang sagot natin dyan, okay naman po yun, Sir, no? Kasi yung egg 1000 pampafertile din ng mga alaga nating yan, pampafertile ng itlog ng mga alaga nating lovebirds. Tapos ang kagandahan sa egg 1000, mabilis din mangitlog yung mga alaga nating African lovebirds, no, kapag binibigyan natin sila ng egg 1000, tsaka nagbi-breed sila agad, pampagana sa breeding. Yun, kahit hindi nyo nabigyan ng successor pellets, okay lang din naman kung gagamit kayo ng egg 1000. Pero sa akin kasi, sa case ko kasi, gumagamit ako ng successor pellets, sinasabayan ko ng egg 1000 para sa ganon, yun, nagiging fertile lahat yung mga itlog ng mga alaga kong African lovebirds, no. Dito kasi sa ibunan ko, halos nagpo-fertile lahat ng mga itlog ng mga alaga ko dito. Dahil nga ginagamitan ko sila ng successor pellets, tapos ginagamitan ko rin sila ng egg 1000 sa mga breeder ko. Tapos ginagamitan ko rin sila ng probiotics. Yun, marami akong ginagamit sa mga alaga kong African lovebirds. Kaya siguro mabilis silang mangitlog, tsaka nagfa-fertile lahat ng mga itlog nila. So may papakita ako sa inyong example, no. Eto, kakawalay ko lang ng inakay nila pero ngayon may itlog na. Tara, pakita ko sa inyo. So ito yung unang example natin, guys, no. Etong natin, Crimino Opa project natin to eh. Hindi ko lang napalitan yung dito, yung ID dito, no. Pero ang ID niyan, green split Opa, split Ino, split Fire Blue, tsaka ng white bull split Ino. So nangitlog na sila nung nag-estimate ako nangitlog na nung 14. Dahil nga maselan yung hen natin dito, hindi ko masyadong sinisilip yan kapag sa first egg nila. Dahil naglolo ko nga yung hen natin dito, no. Sinisilip ko yan after 15 days kapag siguradong fertile na yung mga itlog nila. Kasi pag nag-fertile na yung itlog nung hen natin dito, nililimliman niya na, hindi na siya naglolo ko. So meron pa akong isang example dito. Etong RF Opaline project natin, no. Kakawalay ko lang nung anak nito. Kung napapanood nyo yung vlog natin, no, kakawalay ko lang nung anak nito. Pero nangitlog na siya nung 16. Kailan ba yung 16? Nung isang araw, nangitlog na agad yung alaga nating African lovebirds dito. Siguro dahil dun sa mga binibigay nating vitamins, tsaka dun na rin sa mga patuka, no, sa successor pellets,
egg 1000, yun, cattle bone, mineral block, yun. Madali silang nangingitlog. Tara, silipin natin. May itlog na to na isa nung 16 eh. Silipin natin ngayon, no? Ayun, lumabas yung ibon natin. Ayun guys, oh. 3 na agad yung itlog ng alaga nating African lovebirds. Ang bilis nilang mangitlog. 2 days pa lang ang nakakaraan pero 3 na agad yung itlog ng alaga nating African lovebirds, mga kaibon, no? Napakabilis mangitlog nung ano natin dito, nung hen natin dito, ayan, no? No, sana makapagpalabas ulit tayo ng red factor opaline, yung solid na red factor opaline naman, no? Kaya yun, suggestion ko kay sir, no? Suggestion ko kay sir, yun, gayahin mo yung ano, yung diskarte ko dito para mabilis mangitlog yung mga alaga mong African lovebirds. Ang ginagamit ko, successor pellets, egg 1000, gumagamit ako ng probiotics, Vitamin Pro, no? Yun yung mga ginagamit ko para ano, healthy yung mga ibon natin, tsaka madali silang mag-breed. Tapos wag nyo kakalimutan bigyan ng ano, cattle bone tsaka mineral block kasi source of calcium nila yun, no? So yun, sana nasagot natin ng maayos yung question ni sir, ano, ni sir na nagtanong, no? So yun, kapag nakita mo na mag-mate yung alaga mong African lovebirds, maghintay ka na lang ng hanggang 2 weeks, sigurado mangingitlog na yan, basta naaalagaan mo ng mabuti. So yun mga kaibon, mga kalapatids, hanggang dito na lang yung vlog natin para ngayong araw na to. Maraming salamat kay sir na nagtanong, no? Huwag nyo sanang kalimutan mag-follow at mag-subscribe sa aming Facebook page at YouTube channel. Yon. Maraming salamat mga kaibon, mga kalapatids. Ingat and God bless po sa inyong lahat.